Ito yun. Yung pinagmamalaki mong paraan para bumata ka. Kumakain ka ng baby. Pumapatay ka ng inosente at walang kalaban-laban na baby para bumata ka. Paano mo nasisikmura? Hindi ka ba nandidiri? Ayan, anong tingin mo sa baby? Delicacy? Hindi ba tao yan? Aswang? Aswang ako? Hindi, Lynn. Hindi ako aswang. Hindi naman ako kumakain ng tao. Hindi ako pumapatay ng tao para kainin sila. Dinideliver lang to sa akin ni na Angkong. Tapos... Sa ating mundo ngayon kung saan malaki ang pagpapahalaga sa physical beauty ng isang tao, ano ang handa mong ibigay at gawin? At kung sakaling ang kapalit nito ay ang sarili mong katahimikan at maging ang iyong kaluluwa, handa ka ba na yakapin ang kaakibat nitong karimlan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sa dami ng sikreto ng bansa na naglalabasan, sumagi na kaya sa isip nyo kung may kakaiba pa bang sikreto ang gobyerno natin na itinatago? Tulad ng isang secret society ng mga aswang na nag-exist para maproteksyonan ang isa't isa. Naintriga kayo, no? Kung interesado po kayo na malaman kung paano ko nasabi ang bold statement na yon, itigil niyo po muna ang lahat ng ginagawa niyo at pakinggan ang kwento ko. Bern, traffic ba? Ba't nasa kalsada pa rin tayo? Saan tayo banda na traffic? Sa may rotonda ba? Anong oras na ba? Pupungas-pungas ng mata ko siyang tiningnan. Hindi ko alam kung mahina ba ang pagkakasabi ko sa mga tanong ko o sadyang nagbibingi-bingihan ng assistant at matalikong kaibigan. Pagtuwid ko sa shotgun seat na nirecline ko para makatulog habang nasa biyahe kami pauwi, sumalubong sa akin ang pamilyar na kalsada sa Tagaytay. Fern, bading ka! Anong ginagawa natin dito? Ba't nasa Tagaytay tayo? Di ba Fairview ang uwi natin? Eyes on the road, Fern. Dead sa talak. Pag dili mo siya in-entertain, dili ka dyan mapagalitan. Alam ko naririnig mo ako. Huwag ka magbingi-bingi yan dyan. Bumuntong hininga siya. Tumingin siya sa akin at nag-flash ng nakakalokang ngisi sa plakado niyang lips. Bago ka magpanik, linawin ko lang na wala akong planong masama. Di tayo on the way para i-deliver ka sa mga human traffickers o di kaya pa-feeding frenzy ka sa mga tawili sa Taal. Ano lang, nagko-comply lang ako sa makabagbag damdaming request ni Papi Galang na daling ka sa favorite niyong restaurant. Papi Galang? Papi Galang? Yung nasa Toro Farm? Kailan pa kami naging close nun? Kailan pa kami nagkaroon ng favorite na restaurant? Ami, napaka-slow mo. Di mo mabagal ang snail? So pag sinabihan ka na napaka-snail, ibig sabihin napaka-slow mo. At yung Papi Galang na sinasabi ko, hindi yung Papi sa Toro Farm, kundi yung Papi as in hot daddy mo na si Lance. Kasi naman, pag akong kausap mo, wag mo na akong gamitan ng mga gay lingo o slang-slang nyo. Hindi ko talaga gets eh. Hindi ko talaga magets talaga. Teka, may okasyon ba ngayon? Birthday niya? Birthday ko? Mansari? None of the above. And with ko knows kung may iba pa bang occasion kayong kailangang i-celebrate. Kaloka ka. Sa akin ba naman itanong yung kanyang ganap? Mukha bang tatandaan ko yun? Di lalo ko lang na-feel na single ako. Nang makita ko na walang ibang tao sa paborito naming restaurant ni Lance na madalas punong-puno at di mahulugan ng karayom, alam ko na agad kung anong mangyayari bago ko pa siya makita. Magpo-propose siya. Pag-ihip ng malamig na hangin, pakiramdam ko, pati lalamunan ko ay nanuyo. Fern, i-start mo ng kotse. Aalis na tayo. Babalik na tayo sa Manila. Ling, bakit? Hindi mo ba bet yung kulay ng rose petals sa daraanan mo? Or was it the scented candle?
Sorry ha, idea ko pa naman yan. Alam mo ba magpo-propose si Lance ngayon? Medj. Fern, it's Ghost Month. Fern! Bakla ka, nakakaloka ka naman. Ano naman kinalaman ng Hungry Ghost Festival, Chuchu, sa pagpapropose sa'yo ni Lance? Bawal ang major life changes pag Ghost Month. Bawal magpakasal. Bakla ka, pag umuo ka ba, ora-orada ka niyang ilalakad sa altar? Hindi naman, di ba? Mga ilang buwan pa. Tsaka ate ko, girl, Caroline Madrigal ka. Yung first name mo, typical English name lang ng mga babaeng Chinese at may klinika lang sa Binondo, pero wala kang dugon Chinese. You are in a way not obligated to follow and live like a pure Chinese pag Hungry Ghost Month. Plus, hindi ako nag-drive all the way from Manila to Cavite just to drive back after 5 minutes. Gawin ba naman ako chauffeur? Fern, seryoso ako. I can't do this. Malas. Fern, pati mo siya pinasok. Ang billing ko sa'yo, diretso mo siya sa loob, di ba, pagdating nyo? Ah, teka lang naman. Ba't nasa akin lahat ng sisi? Hindi ko siya madiretso ng pasok sa loob kasi ayaw niya. Ayaw niya kasi may free will siya at part ng ayaw niyang gawin, gawa ng may free will nga siya, ay ang umoo sa proposal mo ngayong gabi kasi malas daw. Fern! Napatakip ng bibig habang hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Lance na 2 years ko ng boyfriend. Dahan-dahang umexit si Fern pabalik sa kotse at si Lance may pagsusumamong lumapit sa akin. Caroline, please, don't do this. Huwag mo kong iwan sa ere. Lance, hindi. Siyempre hindi. Wala naman akong plano makipaghiwalay sa'yo. Ang sa'kin lang, ang sinasabi ko lang, hindi ito ideal time para mag-propose ka at para umoo ako sa proposal mo. Ghost month pa rin, malas. Gusto mo bang malasan ang pagsasama natin? Gusto mo ba na ilang taon o kaya buwan lang mag-fall apart na yung marriage natin? Hindi, di ba? I'm sorry, Han. I do appreciate your effort pero hindi mo talaga ako mapapa-oo ngayon. Pagtapos ng ghost month, saka natin ito pag-usapan. Will you say yes by then? Oo naman. Kung hindi lang pangit ang timing mo ngayon, oo dapat ako eh. Matagal ko na rin kayang hinihintay ang proposal mo. Sige, pasensya na rin. Hindi ko masyadong pinag-isipan ng date. Nakalimutan kong i-consider na masyado nga palang mapamahiin ang mapapangasawa ko. Bumitiw si Lance sa kamay ko. Lumakad siya papunta sa sasakyan ko kung nasaan si Fern. Pagkatapos ng ilang saglit nilang pag-uusap, bumalik siya sa akin at sinakay na ako sa kotse niya. Sa kondo niya ako sa BGC natulog kaya kinailangan naming gumising ng mas maaga para sakto rin ang dating ko sa pagbubukas ng aking klinik. Han? Karamihan ng nandito Chinese, di ba? Or Chinoy business owners? Oo, bakit? Naniniwala sila sa Ghost Month. At isa sa mga mahigpit nilang don'ts ay huwag magbubukas ng bagong negosyo kapag Ghost Month, tama? Oo, mamalasin daw kasi. Kunot noong sinundan ko ng tingin ang inunguso sa akin ni Lance. Alam kong tama naman ako nang nakita. Pero dahil hindi ako makapaniwala, napakusot pa ako ng mata bago ko muling pinakatitigan ng signages ng bagong derm clinic na magbubukas daw 3 araw mula ngayon. Tapos na ba ang Ghost Month after 3 days? Hindi pa. 3 days from now pa nga lang yung peak ng Hungry Ghost Festival. That's weird. Baka hindi Chinese ang may-ari ng clinic na yan. Nagkatinginan kami ni Lance nang makita naming inunload din mula sa truck ang main signage ng clinic. Ang Konghauran Derma Clinic? Nabasa ko rin. No, I mean, ang ibig ko sabihin, base sa signage, Chinese ang may-ari ng clinic na yan. Baka nga pure Chinese pa eh. Sunod-sunod na bumusina ang mga sasakyang nasa likuran namin. Hindi sila tumigil hanggat hindi nakakapagmaneho si Lance paalis. Gawa ng clinic na yon, na-distract kami at hindi napansin na nag-green na pala ang traffic light. Pagdating sa sarili kong derma clinic, bothered pa rin ako sa nalaman. Good morning so much, my lovely couple. Ay, teka, Ghost Month pa lang. Pero ba't pang Biyernes Santo ang mukha nitong si Madam? Papi naman, solong-solo mo na siya magdamag. Hindi yung pabawi ni Sikwisikan?
Nahagip ko ang may paninitang pagtingin ni Lance kay Fern. Zinipper ni Fern ang bibig at parang aninong sumunod kay Lance nang lumabas ito sa klinik kasi kailangan niya pang bumiyahe pabalik ng Ortigas. Punong-puno ka ng thoughts at hindi siya na-adios kiss kaya ako na ang nag-adios kiss kay Papi. Don't you worry, flying kiss lang naman yun. Tapos, nireject niya pa. Hoy Ling, lagi akong ginaganon ng jowa mo ha. Papaisip na ako na baka homophobic siya. Na di niya bet ang beauty ko. Fern, pwede ba akong manghingi ng isang tasang double shot espresso at isang bandehadong katahimikan? Thank you. Sige na, please. Pagbigay niya sa akin ng kape, nanahimik nga siya. Pero sa harap ko rin naman siya naupo. Kaya ganun din. Hindi rin ako nakapag-isip ng maayos. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang manahimik ng pagkatagal-tagal. Para akong binibitay. Parang sinasakot ang essence of living deep within my soul. What if i-share mo na lang sa akin yung iniisip mo, tapos sabay nating i-digest yan, ha? Tumuwid ako ng upo. Tuwing nilalagyan ko ng sapat na distansya ang mukha namin, pinuputol niya naman yun kaya nung huli, sumuko na ako. Sadyang hindi niya kasi alam ang salitang personal space. Pagpasok, saan ka dumaan? Ling, anong klaseng tanong ba yan? Parang hindi ka na grade 1? Eh di sa kalsada. Saang street? Ha? Eh di sa usual, sa Miyuchenko? Bakit ba? So, hindi mo nakita yung Angkong Hauran Derm Clinic? Uncle what? Angkong Hauran. Para siyang Oriental Chinese stuff type of derma clinic na magbubukas 3 days from now, which is weird kasi ghost month pa yun. Alam ko na. Sinundan ko siya ng tingin nang pumasok siya sa staff-only na part ng clinic at lumabas na may dalang baseball cap at sunglasses. Ano yan? Disguise habang inaalam ko kung ano ba talagang ganap ng Oriental Derma Clinic na yun. Sakto to. Mako-cross out ko na sa bucket list ko ang pangarap ko maging spy. Fan kasi ako ng Spy Kids dati. Huy, hindi. Huwag mong gagawin yan. Ayokong gawin mo yan Bothered lang ako sa napili nilang opening date. Pero hindi naman ako threatened sa biglaang pagsulpot nila dito. Gumuhit ang mapang-asar ng ngiti sa labi niya. Punong-puno yun ng pang-eetsyos. Kaya kahit wala pa siyang sinasabi, na-conscious ako. Dinampot ni Fern ng alcohol sa may counter. Siniguro niyang disinfected na ang kamay niya bago niya hinawakan ang pisngi ko. Alam mo kung ano pagkakapareho nyo ng bagong huling isda bukod sa pareho kayong sariwa at masarap? Ha? Pareho kayong sa bibig na uhuli. Winagwag ko ang kamay niya mula sa mukha ko. Tumayo na ako. Kinuha ang white coat, sinuot, nagclip ng buhok at saka nagbalik ng tingin sa kanya. Ayos lang naman kung ma-anxious ka ng very light sa pagdating ng Oriental Shenanigan Derma Clinic. Pero Ling, alam naman ang client natin ang kalidad ng trabaho natin dito at may bongga pa tayong aftercare. Kaya kahit ganun ang eksena sa kabila, hinding-hindi tayo mawawalan ng customer. Speaking of, nandiyan na pinaka-loyal client itong clinic. Sinalubong niya si Mrs. Tiangco. Habang chinichika-chika niya ito, pumasok na ako sa procedure room para i-double check ang lahat ng gagamitin para sa procedure ng aming Chinese Big Fish. Gaya ng ibang araw, packed ang clinic, kaya eventually naalis na rin si Angkong Hauran sa takbo ng isip ko. Kahit nakikita ko ang clinic na yon tuwing papasok ako at uuwi kami ni Fern, hindi ko na ito masyadong pinagtuunan ng pansin hanggang sa magbukasyon pagkatapos ng 3 araw. May people power bang nangyayari sa kalsada ng Binondo? Ba't nagkakagulo ang everyone? Ano nakita mo sa labas? Soft opening na ng Angkong Hauran at namumudbud ng gold coin si Hauran. Siyempre lahat gustong makakuha kaya nagkakagulo dun. Grabe, parang may fiesta. Kulang na lang ipasara nila yung street doon. Humawak si Fern sa balikat ko. Sumenya siya sa aking mag-breathe in at breathe out. Para niya akong na-hypnotize. Na-realize ko na lang na pinaglalaroan niya ako nung bigla siyang humalakhak. Pagdaan ng 1 oras pagkatapos naming magbukas, dumating na rin ang mga client naming nagpa-schedule ngayong araw.
Sakto paglabas ko ng procedure room kasama ng isang sikat na artista noong 80s, tumunog ang chime ng glass door ng clinic. Lahat kami napatingin sa lalaking Chinese na pumasok. Hindi ko alam kung sinong lalaking yon, kaya kay Fern ako tahimik na nanghingi ng sagot. Nagkibit balikat siya. Hindi niya rin alam kung sino yung lalaki. Kung pagbabasihan ko ang kutis niya, masasabi ko na nasa late 30s lang siguro siya. Mas matanda ng ilang taon kay Lance. Pero kung ang paglalakad niya ang titingnan ko na para bang may iniinda ng rayuma, dapat ay nasa 80 na siya. Pero hindi tamang edad na yon sa physical state ng balat niya. Ay, tulungan mo na nga. Itanong mo na rin kung anong kailangan niya. Good afternoon, sir. Ano po sadya nyo? Magwa-walk-in po ba kayo? Ano po kasi, pwede naman talaga mag-walk-in dito sa clinic. Kaso lang po, fully book kami ngayong araw eh. Kung may procedure po kayong gustong ipagawa, pwede naman po kitang gawa ng appointment. Pero bukas pa po yun. Kakailangan ninyo pong bumalik bukas. No. Hindi ako pumunta rito para mag-avail ng services nyo. Hindi po? Ano po palang pakay nyo? Ikaw yun, di ba? Ako po ang alin. Ang may-ari niyo tong clinic? Na-curious dun sa kliniko? Clinic nyo? Pasensya na. Ipakikilala ko muna pala ang sarili ko. Ako si Angkong Hauran. Di ba, lolo, ang ibig sabihin ng angkong sa Chinese? False advertisement naman po kayo eh. False advertisement? Anong ibig mo sabihin? Nasa 30 pa lang po kayo. Nagpapatawag na kayong angkong, tas yun pa yung tawag sa klinik nyo. Sino nagsabi sa'yo na 30 pa lang ako? Iho, 78 years old na ako. Di mo ba nakikita na hirap na nga ako maglakad dahil sa rayuma ko? 78? Baka naman 28. Si Sir Chusero ng taon na. Ayaw mo maniwala? Dito ka, ipakikita ko sa iyo ang ID ko. Hindi lang ako ang na-curious, kundi pati na rin ang artista kong kliyente na itatago ko na lang sa pangalang Ayana. Isa si Miss Ayana sa maraming bilang ng kliyente ko na allergic sa pagtanda. Nang ma-check ni Fern ang validity ng ID ng lalaking nagpakilala na si Angkong Hauran, hinarap niya yon sa amin. Ayon sa ID, 1948 pinanganak si Angkong. Kung doon magbabase, totoo ang sinasabi niyang 78 years old na siya. Dala ng kuryosidad, kukunin ko sana ang ID ni Angkong para mas ma-check pa yon, pero naunahan ako ni Ayana. 78 years old siya. Doc Caroline, 78 na siya. Mas matanda siya sa akin ng 2 dekada, pero mas mukha pa akong magulang pag pinagtabi kaming dalawa. Ma'am, Paano nangyari to? Bakit ang bata-bata niyo pa rin tingnan? Anong sekreto niyo? Anong procedure niyo? Magkano? Kapag ba inavail ko yan, babata din ako katulad mo? Babalik din ang youthful glow ko? Aba kung oo, gawin mo sa akin yung procedure na yan kahit na ano, kahit magkano magbabayad ako. Miss Ayana, naipaliwanag ko na po to sa inyo, 'di ba? Hindi po medically possible na maibalik sa inyong early 20s look nyo. Ang pwede lang, Tumawa si Angkong dahilan para mainsulto ako. Iiling-iling siyang umisang hakbang kay Miss Ayana. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang tinapik-tapik. Let me tell you one thing, Miss Ayana. Kung gagawin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo, kayang-kaya kong ibalik ang kapataang hinahabol mo. mawalang galang na po sir ha. Siguro naman aware kayo na nakakabastos ng ginagawa niyong to hindi lang sa negosyo ko, kundi pati na rin sa pagiging doktor ko. You're giving my desperate client a false hope. What did you just call me? Desperate? Desperada kasi gusto kong bumata ulit? Miss, please, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ganyan ba ang tingin mo sa mga nagpupunta sa'yo para sa serbisyo mo? Desperada? Isang araw tatanda ka rin. Magigising ka rin na kulubot-nat kapag hindi mo na natatamasa ang lahat ng nakukuha mo ngayon gawa ng edad mo. Tingnan lang natin kung hindi ka rin maging desperada tulad namin. Hindi na ako nabigyan ng chance ni Miss Ayana na ipaliwanag pa ang sarili ko. Sumama na siya sa klinik ni Angkong Hauran. Bigil hininga kong sinulyapan ang mga nakapila kong kliyente. Sinubukan pa namin silang pigilan pero wala na kaming nagawa ni Fern nang maging sila ay nag-walk out. Walang nagpapaschedule? Kahit facial?
Wala eh. Kahit sumisilip, wala? Kahit magpapawax man lang ng kilay, wala talaga? Kita mo yung wind chime sa pinto? Oo. Di ba tumutunog yun pag may pumapasok na client? Oo. Maski isang beses ngayong araw, narinig mo tumunog yun. Hindi. O ayun, yun ang sagot sa mga tanong mo. Nakakaloka naman kasi si Madam A. Over sa react. Pero sa bagay, sensitive kasi siya pag usapang kabataan at alindog. Yun ang puhunan niya eh. Fern, pati ba naman ikaw? Please, alam mo na hindi yun ang intensyon ko. Mali lang ako ng pagkakasabi. Ay, konti na lang. Matatapos naman na tong ghost month. Magiging okay na ang lahat. Ling, alam mo naman may kadaldalan si Miss A, di ba? Hindi kaya na-chika niya na sa mga amiga niyang kliyente rin natin yung nangyari nung nakaraan. Kaya zero balance tayo sa client. Tingin mo gagawin niya yon? Siguro, para makaganti. Pero para di ka gaano ma-anxious, sige, sa ghost month lang natin isisi ang hina nitong sales. Nagtuloy-tuloy ang araw na maski langaw, hindi kami dinadalaw. Natapos na ang ghost month. Lahat ng negosyo sa paligid namin thriving na ulit. Pero ang klinik ko, parang pinaglalamayan. Sa sobrang hina, sumasideline na nga si Fern bilang makeup artist sa mga pageant at modeling gig. Gaya ngayong araw, fully booked siya as hair and makeup artist. Kaya ako lang ang naiwan sa klinik na konti na lang, magkaka-echo na yata gawa ng sobrang pagkabakante. Pagtapak ng 6:00, tuluyan nang naubos ang pag-asa kong may darating pa kaming customer. Habang inaayos ko ang mga gamit, tumunog ang wind chime. Nabuhayan ako. Akala ko may himala na at ready na akong mag-overtime. Pero si Lance lang pala yun. Kailangan mo ba ng yakap? Ilang minuto rin akong nagpakulong sa higpit ng yakap niya. Bago tuluyang kumalas sa kanya, nagawa niya pang halikan ang labi ko. Wala pa rin? Maski isa. Nakakahiyaman, pero dahil desperada na ako, nag-follow up na ako sa mga usual client nitong clinic pero lahat sila may excuse eh. Hindi pa raw nila kailangan ng serbisyo ko. Yung iba, nag-switch daw ng diet plan na epektibo raw pampabata. Diet plan na pampabata? Meron bang ganun? Parang pinaglololoko nila ako eh. You know what? Kung malaman nila yung nangyari nung nakaraang buwan at nawalan sila ng amor sa akin at sa klinik, pwede naman nilang sabihin yun eh. Sports kung tatanggapin yun. I will take it as a consequence of what I had said. But they were making a fool out of me. It's unfair. Sobrang unfair. Lahat-lahat to. Ang unfair ng nangyayari. Niyakap niya akong muli. Hinaplos-haplos niya ang likod ko at pagkaraan ng ilang saglit, meron na ulit akong proper headspace. Sisinghot-singhot akong humingi ng pasensya sa kanya. Han, ayos lang yan. Pwedeng-pwede mo akong sandalan, okay? Maniwala ka, I get your frustration at naiintindihan ko rin. Kung sa tingin mo ang OA ng takot mo at worries mo, it's not. Ngayon lang nangyari to sa'yo at sa klinik mo, kaya mag-aalala ka talaga. But I know you. You'll bounce back from this. Tingin mo? Oo naman. Si Caroline Madrigal ka yata. Kailangan ko talaga makabawi from all of this. Kasi kung hindi, kumawa ka naman. Ako? Kawawa? Eh ba't naman ako magiging kawawa? Kasi pag nagdire-diretsong pagkalugi ko, magsasara tong clinic. Mawawalan ako ng work, mawawalan ako ng source of income. Pakasalan mo lang ako. Sagot na kita. Hoy! Yung mga ngiti at tingin mo na yan ha. Parang naririnig kita sa utak ko na pinagpipray mo na sana malugi na nga tong clinic. Ling, gusto mo bang i-distract muna kita? I-distract? Anong klase? Wholesome na distract ba yan o hindi? Depende. Pwede tayo magsimula ng wholesome tapos genre switch bandang dulo. Party girl ako nung college hanggang sa unang taon ng derma clinic ko. Sa bar din kami nagkakilala ni Lance. Natigil lang ang pagbabar ko nung mag-boom na ang clinic at wala na akong free time para sa nightlife. Ngayong nilalangaw yon, brighter side siguro na pagkaraan ng ilang taon, nakatungtong na ulit ako sa dance floor. Oh shoot! Bakit? Ano nangyari? Natapon drinks mo? Hindi, 12 na. 12? Why?
Meron ka bang curfew na hindi ko alam? Magpa-powder room muna ako. Habang naglalakad papunta sa powder room, kinakapa ako ng lalagyan ng birth control pills sa bag ko. Sakto, pagpasok sa loob, nakuha ko yon. Imbis na bumalik sa labas para kumuha ng bottled water, sapilitan ko na lang na nilunok yung pill. Naghilamos ako pagkatapos, pinunasan ko ang mukha ko. Sa kalagitnaan ng pagre-retouch ko ng lipstick ko, pumasok ang isang babae na sa tansya ko, kaedaran ko lang. Gamit ang salamin sa harap, pasikreto ko siyang pinasadahan mula ulo hanggang paa. Bakit? Wala naman. Ano lang, pamilyar ka. Parang nakita na kita o nakikita kita somewhere. Hindi ko lang ma-point out kung saan eh. Tumawa ang babae. Sa klinik mo. Suki mo ko. Dati. Sa klinik ko? Imposible. Kung suki kita sa klinik ko, unang kita ko palang maaalala ko na agad kung sino ka. Doktora, ako to. Yung tinawag mong desperadang bumata nung nakaraan. Natulala ako sa mukha niya. Na-realize ko kung saan ko nakikita ang mukhang yon. Sa mga kalendaryo ng alak at magazines. Habang pinoproblema ko kung paano paniniwalaan ng mata ko ang nakikita ko, kinuha niya ang red lipstick na hawak ko. Pagtapos niya, sinuksok niya yon sa bulsa ng pantalon niya at nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Ang dal-dal ng mukha mo, doktora. Stressed ka ba? Kasi wala kang clients? Hindi ko alam kung paano ka ulit magkakaroon ng kliyente kasi si Angkong hawran ng nire-rave ng lahat. Pero alam ko kung paano mababalik ang youthful glow mo. Lunukin mong pride mo. Pumunta ka kay Angkong para matikman mo yung Fountain of Youth soup niya. Fountain of Youth na soup? Oo, Ling. Hindi iba't ibang skin procedure ang binibigay niya sa amin, kundi iba't ibang klase ng soup para sa iba't ibang benefits na gusto naming makuha. Gulat ka? Siguro naman wala kang planong sabihin na puro kalokohan ng services ni Angkong kita namang effective. Di ba nga, hindi mo ako nakilala? Kasi ang bata-bata ko nang tingnan. Bumalik yung ako, nung 20 pa lang ako. Iiwan na dapat ako ni Miss A, pero lumambitin ako sa braso niya para mapigilan ko lang siya. Naiinip niya akong hinarap habang pilit kong inaayos ang ekspresyon sa mukha ko. Sana po hindi niyo ko ma-misunderstand katulad nung nakaraan pero hindi po ba kayo nagtataka kung paano nangyari to? Kung paano niya kayo napabata gamit lang ang Fountain of Youth na soup? Nagtaka, yes, pero ang importante lang naman sa akin ang resulta, Ling. Wala akong pake kung paano niya nagawa ang magic na to. Ang mahalaga, nagawa niya. Fancy seeing you again, Doc. Paglabas niya, ilang minuto pang inabot bago ko naikilos ang katawan kong parang namanhid sa nalaman ko. Hinanap ko siya sa buong bar pero hindi ko na siya nakita. Lalabas na sana ako nang hawakan ni Lance ang braso ko. Bakit? Sinong hinahanap mo? Sa loob ng sasakyan niya sa parking lot, kinuwento ko ang lahat ng nangyari. Sigurado ka bang si Ayana yun? Baka si mamaya kamukha niya lang. Ling, alam mo naman na may possibility na pwedeng maging kamukha ng isang tao ang isa pang tao, di ba? Alam ko ang nakita ko, alam kong sinasabi ko. Mahirap paniwalaan pero nakita ko eh. Bata na ulit si Miss Ayana, parang kaedaran ko lang. Actually, parang mas bata pa nga siya kung tingnan kaysa sa akin eh. Yung soup daw galing sa derma clinic ni Angkong Hawra nang may gawa nun. Ano naman yung pwedeng ilagay ng Angkong Hawra na yun sa soup niya para magkaroon ng ganong epekto? Fetus? Lance, seryoso ako. Ako ba hindi? Well, may narinig akong kwento from years ago. Yung isang babae, kinagayat niya raw ng pinong-pino mga fetuses tapos nilalagay sa lugaw or something. And yun na. Yun na yung nagpapabata sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Kailangan kong malaman kung ano ba talaga yung Fountain of Youth soup na yon. Ano? Caroline! Hindi ako nagpapigil sa boyfriend ko. Convoy kami nung pumunta dito sa club,
kaya walang hirap akong nakabalik ng Binondo. Namalayan ko na lang, nakasunod na rin sa akin ang sasakyan niya. Sarado na ang klinik ni Angkong Hauran kasi alas 11 na rin yun. Ganon pa man, bumaba pa rin ako. Bumaba rin si Lance ng sasakyan niya at lumapit sa akin. Kaya kita pinipigilan pumunta rito dahil dito. Kasi alam ko sarado na to. Kung gusto mong makita o matikman yung soup na sinasabi ni Miss Ayana, pwede mo subukan bukas. Pagbukas na to. Parang natauhan akong tumangu-tango kay Lance. Tiningala ko ang signage. Nagsalubong ang kilay ko at humawak sa braso ni Lance nang may ma-realize ako. Kung walang mga procedures at treatment na ginagawa dito at soup lang ang nakukuha ng client, bakit derma clinic pa rin to? Bakit hindi Angkong Hauran special soup? Ewan. Galing sa signage ng derma, napunta ang tingin ko sa tambak ng basura sa harap ng klinik. May pagbabanta at pagpipigil akong tiningnan ni Lance, pero nagpumiglas ako. Nilapitan ko ang mga trash bag at bubuksan na dapat yon nang marinig namin ang sigawan ng mga tao sa lansangan. Ano raw? Something about nawawalang baby. Nawawalang baby? Oh, Han, saan ka na naman pupunta? Hindi ko sinagot si Lance. Sinundan ko yung dalawang kabataan na may tinatakbo. Para mahabol ko lang sila ng mas mabilis, hinubad ko ang heels na suot ko at nagyapak na lang. Paglapit sa badyaw na nakasalampak sa isang sulok ng kalye, hindi ko na nagawang isuot ang heels ko. Kinuha nga ng malaking aso yung anak natin. Hindi ako nananaginip. Alam ko yung nakita ko. Nabiktima din tayo ng pag-alagalang aso. Yung anak ko, yung anak natin. Baka hindi na rin natin mabawi yun. Baka matulad na rin yun sa iba pang mga bibing nawawala. Hanapin natin yung aso at patayin yun. Ling, sana'y nabisuan mo ako na plano mo pala mag-marathon ngayong gabi. Para nakapaganda ako. Yung anak nila. Ha? Yung anak nila kinuha raw ng aso. Kinuha daw ng malaking aso yung baby nila. Ano? Saan daw dinala? Wala pong may alam, sir. Basta pang 5 baby na po yan ang mga nakatira dito sa kalye na nawawala. Kwento ng mga gulang nawalan, bago raw mawala yung baby nila, napapansin daw po nila na may malaking aso, parang nagmamatsyag dun sa baby. Tapos ayun, wala na. Hula ng ibang taga-kalye na baka raw yung aso kumuha. Pero wala kasing nakakatsyembo, kaya mahirap masabi. Ngayon lang po may nakakita talaga. Yang si Ate Bilang kasi nalimpungatan daw siya at namulatan niya lang niya, nakagat-kagat na sa liig ng aso yung baby niya. Nung dumating yung pulis, giniya ako ni Lance pabalik sa kung saan namin pinarada ang sasakyan. Wala na ako sa tamang headspace para mag-drive kaya iniwanan na lang namin sa kliniko ang kotse ko at kay Lance na ako sumabay. Anong iniisip mo? Yung fountain of youth soup? O na may mga nawawala palang baby around Manila at parang wala nakakaalam na may nangyayaring ganun? Na malaking asong itim ang kumukuha sa mga baby na yun Lahat yun iniisip ko. Lahat yun bumabagabag sa akin, Lance. Ang weird kasi eh. Humarap ako sa kanya. Bumuntong hininga saka tinuloy ang pagsasalita. Pang-ilan na pala yun pero hindi man lang nababalita na para bang pinagtatakpan yung nangyayari na may pumipigil na makarating to sa media. Sa TV. Tapos parang meron pa akong kutob na may kinalaman yung Angkong Hauran na yun at ang derma clinic niya sa mga nangyayari. Wait, huwag mo sabihin naniniwala ka sa sinabi ko kanina. Han, wala yun. Internet story lang yun. Like creepypasta or something. Hindi ko alam, Han. Basta, may weird sa matandang yun at sa derma clinic niya. Siya at yung services niya, ang sketchy. Trust me, hindi ko to sinasabi at hindi ako nagkakaganito dahil lang natatalo niyang negosyo ko. Sadyang nakakaramdam ako dito sa kaibuturan ko. Nararamdaman ko lang na may mali sa kanya. Hinalikan ni Lance ang kamay ko. May pagsusumamo niya akong tiningnan. Biglang nawala ang iritasyon ko. Nanlambot ako sa tingin niya at naalala na meron pa akong pinangako sa kanya.
Nagtataka niya akong sinundan ng tingin habang may pag-iingat kong binubulat-lat ang bedside table niya. Nasaan na yun? Alam ko nandito lang yun eh. Nakita ko pa yun nung naghahanap ako ng ballpen nung nakaraan. Kinuha mo ba? Nilipat mo ba? Saan na nakalagay? Yung ano? Yung engagement ring. Lumapit siya sa akin. Tinaas niya yung checkbook. Inunahan ko siyang kunin ang box ng engagement ring. Tanungin mo na ako ulit. Nang ganun-ganun na lang. Ayos lang sa'yo kahit nandito lang tayo sa kondo. Kahit wala maski isang tangkay ng paborito mong flower. Ayos lang. Ikaw lang ang gusto ko at yung idea na sa future, ikakasal tayo. May ngiti niyang kinuha sa akin yung box. Lumuhod siya at hindi niya pa nga natatanong yung tanong. Umuuna ako. Kinuha ko sa kanya yung singsing at ako na mismo ang nagsuot nun sa daliri ko. Ang ganda. Nagustuhan mo? Oo, sobra. Sobrang ganda. Sa lola ko yan. Alam mo bang sa sobrang gustong-gusto ka ni lola, inipit niya yan. Inipit? Nakasanayan kasi sa pamilya namin na sa panganay na pupunta ang heirloom. Di naman ako yung panganay, pero sa akin pa rin binigay ni lola kasi mas gusto ko niya kesa sa girlfriend ni kuya. Totoo? Hindi kaya magtampo ang kuya mo o di kaya yung girlfriend niya? Ewan ko. Desisyon naman ni lola to eh. Tsaka kanya to. At the end of the day, siya pa rin yung may karapatan na mamili kung kanino niya to gustong ibigay. Muli kong tiningnan ang oval cut na diamond ring sa palasingsingan ko. Humaliksilan sa balikat ko bago niya ako binakhug. Hindi na lang sa'yo ang buhay mo ngayon. Sa atin na. Kaya pwede ba? Mag-ingat ka. Sketchy na kung sketchy si Angkong Hauran at ang clinic niya. Pero please, hayaan mo na lang. Kung may ginagawa siya ron na di niya dapat ginagawa, hayaan mo na yung mga otoridad yung makaalam noon at tumayos. Pero paano kung alam nila kung anong ginagawa niya, tapos hinahayaan lang nila kasi bayad sila? Alam mo, may nakapagsabi na ba sa'yo na pwede kang maging writer? Ang likot-likot kasi ng utak mo eh. Kaya sakaling malugi nga ang clinic, may backup plan ka na. Pwede ka maging author ng mga aswang stories. Hinampas ko ang balikat niya. Pagbalik namin sa kama, magdamag niya akong niyakap kaya kahit marami akong iniisip ay nakatulog na rin ako. Kinabukasan, kinuwento ko agad kay Fern ang mga nangyari at nalaman ko. Ano yan? Para sa ng pin na yan? Di para ma-record ko ang lahat ng makikita at maririnig ko ron. Baka mahuli ka. Nabasa mo naman sa website nila na strictly prohibited ang pagkuha ng video at picture sa loob ng clinic, diba? Oo, kaya ako nga gagawin eh. Hindi ba alam ng Angkong Hauran na yon na human nature na mas gawin ang isang bagay kapag pinagbabawal? Wag na. Alisin mo na yan. Baka mapahamak ka pa eh. Baka ikapahamak mo yan, Fern. Tama na, wag na lang. Ay sus, hindi yan. Sabihin na nating mahuli nila ako. Ano namang gagawin nila sa akin? Ihahalo sa pinakuluan nilang fountain of youth soup? Tsaka, tsusera ang name ng dish na yun ha. Napakatsugog. Ginawa ko na ang lahat para kumbinsihin si Fern na alisin ang spy cam niya, pero ayaw niyang makinig. Sa huli, hinayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. Para mas kapanipaniwala na kailangan niya ang power ng mahiwagang soup na yon, ginamitan ni Fern ng make-up ang mukha niya para mas lalo siyang maging mukhang pagod. Ano? Mukha na ba akong Hagardo Versosa? Oo, pwede na. Mukha ng kapanipaniwala. Uy, Fern, mag-iingat ka, okay? Kung ma-feel mo na hindi ka na safe doon, umatras ka agad. Bumalik ka na rito. Mas mahalaga sa akin na safe ka kaysa malaman ko kung ano ba talaga ang baho ng matandang yun at ng clinic niya. O tats naman. Pero promise, wala kang dapat na ipag-alala. Ay wait, may ipapakita ko sa'yo para ma-witness mo ng real-time ang happenings na nakikita ko. Binuksan niya ang laptop. May inopen din siyang application kung saan direkta at live na binabato ng spycam niya ang nakikita ng lens nito. Bago siya lumabas ng clinic, niyakap ko muna siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob ako na kailangan kong gawin yon. Nang papunta pa lang siya ng clinic ni Angkong Hauran, nagtatawanan pa kami. Kung ano-anong kalokohan pa kasi ang binubulong niya na naririnig ko. Pero pagdating niya sa derma clinic ng Inchik, nagbago na ang ihip ng hangin. Sumiryoso siya.
May tinatawag na invite-only policy ang clinic ni Angkong. Nung wala siyang maibigay na invitee card na hinanap sa kanya ng staff, tanggap na naming hindi na namin malalaman kung ano ba talagang meron doon hanggang sa makasalubong niya si Hauran nung palabas na siya. Angkong! I know medyo di maganda ang huling ganap nung huli tayo nagkita, pero mga nice person naman kami. So, kere lang ba kung makikiangkong na rin ako? Narinig ko kasi sa mga former clients namin na suki mo na, angkong daw yung tawag nila sa'yo. Ayos lang sa akin. Yun ay kung naniniwala ka na angkong nga talaga ako. Ay opo naman, you have proven yourself. Dahil sa'yo, naka-unlock ang gay heart ko ng panibagong dream. Yun ay tumandang kasing fresh mo. Kaya nga po ako naparito. Gusto kong subukan for myself yung soup. Nabanggit kasi sa akin ni Tita Ayana. Nakita ko siya. Bagets na. Kaya... Nabanggit niya rin ba yung presyo ng specialty namin dito? Ay, yun lang, the hints. Magkano po ba per serving? 5, 10, 15? 150. Ayun! May 150 ako rito. Dinukot ni Fern ang 200 mula sa bulsa niya. Inabot niya yon sa matanda na tumawa lang nung nakita yung pera. 150 kay iyo, hindi 100. 150 kyaw? Sus Mariosep? Per serving? Bakit ang mahal? Sino po bang cook ng soup na yan? Si Confucius? Para sa resultang makukuha mo pagkaubos mo ng soup namin, maniwala ka, sobrang worth it. Opo nga, worth it na po kung worth it. Di ba nga naka face to face ko na yung result? Ano lang kasi, wala po akong ganung halaga. Buong savings ko na yun hindi kaya ng kaluluwa ko na i-risk. Okay, bibigyan kita ng discount. 50k na lang. 50k at makukuha mo na yung soup. Mas gaganda kutis mo. Babata ka parang si Ayana. Kahit na hindi niya ako naririnig, paulit-ulit kong binubulong sa screen ng laptop ni Fern na umuo na siya. Pumayag na siya at ako na lang ang magbabayad ng 50k. Nung narinig ko ang pag-oo niya sa offer, napayapa ako. Pinagbayad agad si Fern tapos pinapasok siya sa parang private room na isang maliit na lamesa at upuan lang ang kasya. Bago siya tuluyang makapasok, kailangan munang hilahin yung upuan tas kunin na lang ulit pagkatapos. Hindi lang si Fern ang nagulat nung biglang sinarado ang pinto sa likod niya. Pati na rin ako. Ling, naririnig mo ba ako? Nakakaloka yung vibe ng clinic na to. Ibis na ma-relax ka tulad ng sa atin, mas-stress ka at aatakihin ka ng anxiety. Kulong ka ba naman sa maliit na space? Buti na lang hindi ikaw yung pumunta rito. Nako, kung ikaw baka hinimatay ka na. Claustrophobic ka, di ba? Kahit hindi ko nakikita ng diretso ang mukha ni Fern, ramdam kong nag-stiffen ang facial expression niya nang bigla na lang may bumukas na maliit na parang pinto sa wooden wall na kaharap niya. Doon dinaan ang tray na merong maliit na bowl. Ito na yon. 150k ang binabayaran ng mga nag-a-avail ng soup na to. Di naman to soup Sausawan lang to. Inalis ni Fern ang spy cam sa damit niya. Nilapit niya yon sa maliit na bowl. Inalog-alog niya yon para ipakita sa akin ang makapal at parang slurry nitong consistency. Diyos ko po, ang lansa! Ate ko, sana yung mouth na to na lumunok ng kung ano-ano pero hindi ko kaya to. Ang lansa, I swear. Hindi ako nag-iinarte lang. Iba yung lasa nakakasulasok. Saan ba to gawa? Saglit siyang tumigil sa mga reklamo niya. Kinuha niya yung maliit na bowl. Nilapit niya yata yun sa bibig niya para tikman. Hindi ko sure kung meron ba talaga siyang natikman pero bigla na lang siyang parang naduwal. Huminga siya ng malalim. Piniprepare niya ang sarili niya. Hinawakan niya yata ang ilong niya tapos inisang lagok ang soup. Wala nang laman yung mangkok ng ibaba niya yon. Doktora Caroline Madrigal, may malaki kang utang sa akin. Kailangan mo makompensatean kasi di ka aya-aya ang experience na to. Tumayo na siya. Pinihit niya yung doorknob pero hindi yon bumubukas na parabang nakalaki to mula sa labas. Natakot si Fern. Sunod-sunod niyang kinalabog ang pinto. Tumayo ako sa swivel chair ko at handa na sana akong puntahan siya
Pero biglang bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya si Angkong Hauran. Nilak niyo ang pinto? Nakalak yung dyan sa labas? Bakit? Para saan? Diyos ko. Paano kung biglang nagka-emergency at nagkasunog? Tapos hindi na ako napagbuksan ng staff niyo. Ano, magiging kotsinilyo na lang ako? Ramdam ko ang panginginig at takot sa boses ni Fern. Nawindang siya kaya dire-diretso na siyang lumabas. Pero bago niya mabuksan ang pinto para makaalis na sa misteryosong Oriental Derma Clinic, may sinabi yata si Angkong Hauran. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya pero bigla na lang humakbang si Fern palapit sa kanya. Fern? Fern, anong ginagawa mo sa kapupunta? Umalis ka na riyan! Ipakikita ako sa iyo kung paano namin ginagawa ang recipe namin. Pero mag-promise ka na hindi mo ipagkakalat, na hindi mo ipagsasabi. Ay, opo. Zip kong zip ang bibig ko. Kahit kiling, hindi mo i-share. Promise po. Okay, edi alisin na natin to, no? Kasi hindi mo na to kailangan. Kinuha niya mula sa chest part ng shirt na suot ni Fern ang spy cam na nakadesign para magmukhang pin. Napatayo ako sa gulat nang iharap yon ni Angkong sa mukha niya. Alam niyang camera yon. Paano niya nalaman? Ling, nakikinig ka ba? Nanonood ka pa? Alam kong nanonood ka pa. Ikaw kasi, pakialamera ka sa diskarte ng may diskarte. Hindi ko naman kayo gagalawin eh. Kaso ginalaw niya ako. Kaya paano ba yan? Snitches get stitches. Nanindig ang balahibo ko sa huli niyang sinabi. Halos magkandara pa ako patakbo sa klinik niya galing sa klinik ko. Pagdating ko doon, nakababa na ang roll-up. May karatula rin na nakapaskil na sarado sila para sa monthly pest control nila. Agad kong tinawagan ang phone ni Fern. Hindi yun makontak. Hindi nagre-ring. Never nagpatay ng phone si Fern. Never siyang nalobat kaya alam ko na may nangyari sa kanya. Hello, Han? Bakit? Han, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Hawak niya si Fern. Nakuha niya si Fern. Natatakot ako. Baka may gawin siya kay Fern. Baka patayin niya si Fern. Ano? Caroline, ano ba sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Sinong hawak si Fern? Bakit siya papatayin? Sino papatay sa kanya? Si Angkong Hauran. Papatayin siya ni Angkong Hauran. Kasalanan ko kung bakit niya papatayin si Fern. Tumawag sila sa pulis. Halos sabay silang dumating. Kahit namamaga at sugat-sugat na ang kamay ko, hindi ko pa rin magawang tigilan na hampas-hampasin ang roll-up. Umasa ako na biglang bubukas yun, na marirescue pa ng buhay si Fern pero hindi nakinig sa akin ang mga pulis. Nagsasabi ako ng totoo. Bukas pa yung klinik na yun kanina. Pumunta yung kaibigan ko doon tapos nahuli kami na nagsispy. Nagalit yung insect na yun at ngayon plano niya akong turuan ng leksyon. Nagkatingina ng mga police officer na kaharap ko. Tumawa sila kaya lalo akong nagalit. Hinampas ko ang lamesa pero bago ko sila maabot, niyakap na ako ni Lance at pilit na pinakakalma. Lance, hindi mo ba ako narinig? Nasa panganib niya si Fern. Baka batiin siya ni Angkong Hauran. Paano ko kakalma kung alam kong... Ano? Sinong nasa panganib? Sinong papatayin ko? Bumaling ako sa pinanggalingan ng boses. Nagulat ako at natigilan ng matandang Angkong Hauran ang nakita ko. Hindi yung Angkong Hauran na unang humarap sa amin ni Fern sa klinik, kundi ang Angkong Hauran na ang itsura ay akma sa edad niyang 78. Officers, ano ho bang binibintang sa akin ng binibini na to? Sino ka? Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung Angkong Hauran na nagpakilala sa amin nung nakaraan sa klinik. Iika-ikagawa ng rayuma siyang lumakad palapit sa akin. Doon pa lang, nakumpirma ko na iisa siya at ang Angkong Hauran na una naming nakita ni Fern. Muli niyang nilabas ang ID niya. Pinakita niya yon sa mga pulis. Kita nyo naman, ako po si Hauran, yung may-ari ng Derma. Ang totoo niyan, kababalik ko lang na Maynila nung natanggap ko ang imbitasyon nyo na pumunta ako rito. At
Imposible ang paratang mo na nasa loob ng klinik ko ang kaibigan mo. Sarado yung kahapon pa. Nagpe-pest control po kami, officers. Kumalas ako sa pagkakahawak ni Lance. Hindi niya ako agad na nahabol kaya nakwelyuhan ko pang matanda na nagpapanggap na inosente siya at nakakaawa. Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan si Fern? Ilabas mo si Fern! Please, ilabas mo si Fern! Ilabas mo lang siya! Gagawin ko lahat ng gusto mo! Wala akong sasabihin. Kung gusto mo, isasara ko pa ang klinik ko. Ilabas mo lang siya! Please, ibalik mo lang siya! Nanghina ako. Dahan-dahan akong napasalampak sa sahig. Umiyak ako ng umiyak doon at kahit anong pagpapatahan sa akin ni Lance, hindi ako matigil. O siya, para matapos na to, nang malinis ko na ang pangalan ko mula sa paratang ng binibini na to na mukhang stress na stress at wala sa tamang pag-iisip, bibigyan ko kayo ng permission na pumunta sa klinik ko. Wala na kaming sinayang na oras. Bumalik kami sa klinik niya. Nahalughog ko na ang bawat sulok noon pero wala si Fern. Maski isang bakas na napadpad siya doon, wala kaming nahanap. Di ba po, officers? Wala. Tapos na po ba? Pwede ko na po ba ulit isara itong klinik? Tumango sa kanya ang mga pulis na sumama sa amin. Hinila si Lance ng isang officer. Masinsinan siya nitong kinausap. Habang wala sa amin ni Angkong ang atensyon ng lahat, lumapit siya sa akin. Tama ka, Iya. Kasalanan mo. Basta tandaan mo lang, snitches get stitches. Sumabog na ako sa galit. Pinangahan ko si Hauran. Umibabaw ako sa kanya at hindi nagpadala sa paghila ni na Lance hanggang sa dumurana ng dugo ang matanda. Guilty siya! May alam siya! Hindi ako nasisiraan! Nasa kanya talaga si Fern! Nasa kanya si Fern! Sinabi niya na naman yung sinabi niya sa spycam bago mag-cut yung video eh. Sinabi niya na snitches get stitches. Sinabi niya, sure ako na may kinalaman ng sinasabi niya na yun sa ginawa niya kay Fern. Sa ginawa nila kay Fern. Gawa ng pagod at bigat ng emotional outburst ko, bigla na lang akong hinimatay. Pagising ko, sumalubong sa akin ang nag-aalalang mukha ni Lance. Thank God, ayos ka lang. Tatawagin ko lang yung doktor mo para ma-check ulit, ha? Si Fern. Nahanap mo na ba si Fern? Anong oras na ba? Aalisin ko na dapat ang mga nakakabit sa akin pero pinigilan ako ng fiancé ko. Hinawakan niya ang kamay ko at umiling siya habang hinahaplos niya ang buhok ko. Isang buong araw kang walang malay. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Si Fern, nasaan na si Fern? Nahanap niyo ba siya? Okay ba siya? Nakita na si Fern. Nakita siya sa isang love motel. Love motel? Paano siya mapupunta dun? Sure ka ba talagang pumasok siya sa klinik kahapon? Kinumpirma kasi sa akin ng bantay sa love motel na 2 nights ago parang nag-check-in doon si Fern at yung suspect. Suspect? Suspect saan? Bakit? Ano bang nangyari kay Fern? Sabi ng doktor mo, hindi ka pwede ma-stress. Masama sa baby. Anong baby? Buntis ka, Caroline. Magkakaanak na tayo. Paano? Nagpipils ako. Tsaka, ano ka ba? Mas lalo lang ako masistress kung pag-iisipin mo pa ako ng tungkol sa totoong nangyari kay Fern. Hinintay ko siyang magsalita pero hindi ko kaya ang tagal ng pacing niya. Nang akma ko na namang tatanggalin ng swero, pinigilan niya ulit ako. Ano? Hindi niya masabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyari kay Fern. Sa iisang ospital lang naman kami na-admit kaya dinala na lang niya ako para ako na mismo ang makakita kay Fern. Namayagpag ang awa sa dibdib ko. Sugat ang talukap ng mga mata ni Fern pati na rin ang bibig niya. Nanghina ako sa nakita ko pero agad din akong nasalo ni Lance. Snitches get stitches. Yun ang ibig niya sabihin sa snitches get stitches. Hindi ko na kayang makita si Fern na ganoon ang lagay. Bumalik ako sa kwarto ko. Nanghihina at tahimik akong umupo sa hospital bed. Paano niya nagawa yun kay Fern? Paano niya napalabas na yung naka one night stand ni Fern na gumawa nun sa kanya?
Paano may mga witness na yung lalaking umakong gumawa nun? Alam kong hindi. Alam kong hindi. Alam kong sa klinik nangyari yun. Alam ko, Lance. Alam ko, sigurado ako. Sinabi ko na, diba? Sinabi ko na yung snitches get stitches kasi si Hauran mismo nagsabi nun sa akin. Tapos ganyan na yung nangyari kay Fern. Gawa niya to. Kailangan natin siya ipakulong. Ling, wala tayong ebidensya. Pero naniniwala ako sa'yo. Gusto kitang tulungan na mabigyan ng hustisya si Fern. Lalo na't hindi na siya makakita dahil sa nangyari. Pero paano? Gaano ba siya kalaki? Gaano kalawak yung koneksyon niya? Sindikato ba siya? Sorcerer? Mangkukulam? Ano ba siya? May pinindot sila sa tabi ng higaan. Namalayan ko na lang, may pumasok ng doktor at nurse. May tinurok sila sa akin. Nawalan na naman ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras na naman ako nakatulog. Basta nung nagising ako, nakatulog din sila habang nagbabantay sa akin. Dahan-dahan kong kinalas ang swero sa katawan ko at tahimik na nilampasan ang fiancé ko. Gusto kong ipaghiganti si Fern. Para magawa yon, kailangan ko munang malaman kung ano bang meron sa klinik ni Angkong Hauran, kung saan gawa ang soup, kung sino o ano ba talaga siya, at may idea na ako kung sinong makakapagbigay ng sagot sa tanong kong yon. Miss Ayana? Miss Ayana? Nung maayos pang samahan namin ni Miss Ayana, in-invite niya kami ni Fern na mag-dinner dito. Bagaman hindi ko sinasadya, nakita ko ang passcode niya nung araw na yon. Mabuti na lang at hindi ko pa yun nakakalimutan at hindi niya pa rin pinapalitan. Hindi ko naman intensyon na pumasok ng walang pahintulot niya pero desperado na ako. Miss Ayana! Patay ang mga ilaw sa unit niya maliban sa kusina kaya natural lang na doon ako napadpad. Naabutan ko siyang nakayuko sa may ref. May kinakain siya habang nakatayo doon. Para hindi ko siya matakot o lalong magulat, tatawagin ko sana siya nang bigla siyang umayos ng tayo. Mula sa pwesto ko, nakita ko ang nilalantakan niya. Binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt pero hindi. Tama talaga ang una kong nakita. Bata ang kinakain niya. Sanggol. Pareho kaming nagulat nung bigla siyang humarap sa kinatatayuan ko. Nabitiwan niya ang mauubos na niyang katawan ng sanggol. Hindi tulad nung huli ko siyang nakita sa bar, matanda na siya ulit. Sinubukan niyang punasan ang bibig niya. Ngumiti siya at pilit na umakto na walang nangyari. Pero kalaunan, kinanta niya rin ang sarili niya. Ito yun? Yung pinagmamalaki mong paraan para bumata ka? Kumakain ka ng baby? Pumapatay ka ng inosente at walang kalaban-laban na baby para bumata ka? Paano mo na sa sikmura? Hindi ka ba nandidire? Kinikilabutan? Natatakot na baka isang araw balikan ka na lang ng mga ginawa mo? Huwag mo akong hahawakan. Anong tawag sa'yo, ha? Anong tawag sa inyo? Cannibal? Aswang? Aswang? Aswang ako? Hindi, Ling. Hindi ako aswang. Hindi naman ako kumakain ng tao. Hindi ako pumapatay ng tao para kainin sila. Dinideliver lang to sa akin ni Angkong. Tapos, Ayana, ano sa tingin mong baby? Delicacy? Hindi ba tao yan? Aswang ako? Aswang na ako? Paano nangyari yon? Hindi ako aswang. Dinampot ko ang kutsilyong nakita ko sa ibabaw ng counter niya at tinutok yon sakto sa leeg niya. Takot na tinaas ni Ayana ang kamay niya. Maingat ko siyang tinulak papunta sa upuan. Pang-ilan na to? Ilang beses ka na nakakain ng baby? Ito ba talagang pinapakain sa inyo? Ito yung diet na sinasabi sa akin ng iba ko pang mga kliyente? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung pareho ba kami ng mga diet, okay? At pangalawang beses ko pa lang to. Lang? Pangalawang beses mo pa lang? Naririnig mo bang sarili mo? Caroline, wag. Maawa ka sa akin. Pera. Gusto mo ng pera? Marami ako noon. Babayaran kita. Kahit magkano. Huwag mo lang ako isusumbong. O sige, ititigil ko ng kahibangan na to. Hindi na ako uulit. Gusto kong malaman. Ano bang proseso? Paano niya kayo nakumbinsi na gawin to? Nung una dahil sa soup.
Tuwing iniinom namin yun, bumabata kami ng ilang oras. Bumabata kami sa gabi. Tapos nung ramdam niyang naa-addict na kami, na gusto naming mas matagal na yung epekto, pinapunta niya kami sa klinik niya. Kumain siya ng fetus. Kinain niya yun ng hilaw habang buhay pa. Nung naubos niya yun, may mga dinasal lang siyang hindi namin maintindihan, tapos naging bata siya ulit. Bumata siya kaya naengganyo kami kahit nakakadiri, kahit na alam naming mali. Wala natukso kami. Pero hindi kami aswang. Yata. Hindi ko alam kung magiging katulad niya ba kami pagtagal. Pero di ba dapat hindi pa? Kasi kailan lang naman namin tong ginawa? Aswang? Si Angkong Hauran? Hindi niya sinabi sa amin. Siyempre hindi siya aamin ng ganon. Pero isang gabi, nakita ko siya. Nag-shape-shift siya. Naging aso siya. Itim na aso. Parang canine pero mas malaki pa ron. Mas parang maskulado. Mas mukhang nakakatakot. Pula yung mata. Sobrang naglalaway. Totoo nga yung sinabi ng badyaw. Si Angkong Hauran din yung asong yun. Siya yung nangingidnap ng mga baby sa mga nanay na palaboy. Bit-bit ang mahabang kutsilyo para pandepensa ko sa sarili ko sakaling bigla na lang akong sunggaban ni Ayana. Patalikod ko siyang iniwan. Pagpasok ko ng taxi, inutusan ko na agad yung driver na mag-drive papunta ng Binondo. Hiniram ko ang cellphone niya. Tumawag ako sa pulis para i-report si Ayana at ang krimen niya. Sangkot siya at hindi pwede na hindi siya magbayad. Sa kanto na ilang metro ang layo sa derma clinic ni Hauran ako nagpababa. Wala naman akong cash na dala, kaya yung gold necklace ko na lang ang ibinayad ko sa driver. Nagalit pa siya nung una pero nung sinabi ko sa kanya kung saan niya ako pwedeng balikan sakaling mapatunayan niya na hindi totoo yung kwintas, pumayag na rin siya. Palingalinga ako habang naglalakad palapit sa klinik ni Hauran. Sinisigurado ko na walang makakakita sa akin o makakahuli. Nang makita kong nakalock ang roll-up, alam kong wala na akong pag-asang makapasok doon. Umikot ako sa likod. Sumagi sa isip ko na baka tulad nung roll-up ay sarado rin yun. Pero parang may bumulong sa akin na i-check ko pa rin. Bumukas yun. Sa mga oras na yun, alam ko na agad na patibong to nung inchik. Binibitag niya lang ako. Malamang plano niya rin na gawin sa akin ang ginawa niya kay Fern. Papasok na sana ako sa loob nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Caroline, nasan ka? Caroline, ano ba? Kailangan kong tapusin to. Kasi kung hindi, mas marami pang baby ang mamamatay. Mas marami pang mga nanay ang mawawalan ng anak nila. Umamin sa akin si Ayana. Kumakain sila ng baby. Yun daw yung nagpapabata sa kanila. May isa pa siyang sinabi. Orasyon daw. Bukod sa pagkain ng baby, kailangan din na magdasal para umepekto yun. At si Hauran, hindi siya underground boss o sorcerer. Pwede ring sorcerer. Ewan ko, ang kumpirmado ko lang, aswang siya. Naalala mo yung badyaw? Yung badyaw na nawala ng anak? Na nakita niya daw na kinuha ng itim na aso yung baby niya? Tama siya nang nakita. Yun talaga yung kumuha sa baby niya. At si Hauran yun. Aswang si Hauran. Nasaan ka ngayon? Caroline, please, buntis ka. Isipin mo magiging anak natin. Huwag mong ipahamak ang sarili mo, please. Ano, nasa klinika na naman ba? Hintay mo ako dyan. Pupunta ako. Magtatawag ako ng pulis. May kutob ako na tao ni Hauran yung mga pulis dito. Kapag tinawagan mo sila at sinabi to, baka alertuhin nila si Hauran. Mabubuluyaso lahat ng plano ko. Plano? Anong plano? Hindi na ako nag-explain pa kay Lance. Inend ko na lang yung call at buong tapang na pumasok sa klinik. Kung ano ang nakita namin nung pumasok kami rito nung nakaraan kasama sina Hauran, yun din ang nakita ko. Nung pasuko na ako gawa ng pagod kasi ilang oras na rin naman akong palakad-lakad, sumandal muna ako sa isang pader. Gumalaw yon. Tinulak ko yon ng tuluyan. Bumulaga sa akin ang isang makitid na tunnel. Ilang segundo ko lang yung binaybay at narating ko ang secret kitchen ng lugar na ito na dapat ay derma clinic. Dala ng kuryosidad, isa-isa kong binuklat ang takip ng malalaking kaldero.
Pag-angat ko ng sandok, buto ng maliliit na braso ang sumurpresa sa akin. Alam ko na meron at meron pa akong makikita kaya nagpatuloy ako ng lakad. Nakuha ng silver na parang pinto ng malaking ref ang atensyon ko. Bagaman nahirapan akong buksan yon nung una, nagawa ko rin yung puwersahang buksan kalaunan. Mga baby, mga fetus, daan-daang fetus, saan niyo to pinagkukuha? Hindi na kinaya ng sikmura ko ang mga nakikita ko. Gusto ko nang lumabas. Tumakas habang may oras pa pero na-distract ako nang makita ko ang panibagong estante na punong-puno ng mga jar na puro fetus ang laman. Parang pinikal na fetus ang dating nun. Iba-iba ang size at meron ding sanggol na talaga. Nang maramdaman kong masusuka na ako, tinakpan ko ang bibig ko pero sumabog pa rin yon. Habang nilalabas ko ang lahat ng kaya kong ilabas, nakita ko ang iika-ikang pares ng mga binti na dahan-dahang lumalapit sa akin. May nakapagsabi na ba sa yung unpredictable mo? Tang dali-dali mong basahin, Caroline. Hayop ka! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Ako? Masama? Bakit? Anong ginawa ko? Nagtatrabaho lang naman ako ha. Nagnenegosyo. Pumapatay ka ng mga inosente! Pumapatay ka ng mga baby! Kinakain mo rin sila. Alam mo yung sinasabi ng iba ng mga tao para rin daw hayop? Yun nga lang, tayo ang pinakamataas na uri ng hayop. Tas di ba kumakain naman talaga tayo ng hayop? Pero hayop din tayo. Ganito na lang, isipin na lang natin na pag kumakain tayo ng fetuses para bumata o mas maging healthy, para lang tayong kumakain ng manok. Hindi na masyado nakakadiri, di ba? Dinuraan ko ang mukha niya. Nakangiti siyang nagpunas, sabay biglang diniinan ang pangako. Ninanakaw ko namin ang ibang sanggol sa mga nanay nila. Oo, pero Caroline, ginagawa lang naman namin yun sa mga palaboy. Hindi namin pinapakailaman ang mga batang mapapalaki ng maayos ng magulang nila. Kung iisipin mo, parang ginagawan pa nga namin ng pabor ang mga batang yon. Nililigtas namin sila mula sa kahirapan. Paulit-ulit akong umiling kay Hauran. Siguro alam niya na hindi na ako basta-bastang makakatakas dito kaya binitiwan niya na rin ako nang magpumiglas ako. Ginagawan mo sila ng pabor? Yan bang pilit mong pinaniniwalaan? Ano pang kasinungalingan ang sinasabi mo sa sarili mo, ha? Na hindi ka aswang? Na iba lang ang diet mo sa amin? Na meron ka lang extra gift? Mula kay God? Kaya nakakapag-shapeshift ka? Na tagapagligtas ka? Well, you're not! Aswang ka, Hauran! Aswang! Sinumpa! Hindi ka kahit kailan pasasalamatan ng kung sino kasi wala ka namang naitutulong. Anong karapatan mong pagdesisyonan na lang ang buhay ng iba, ha? Sino nagbigay sa ng karapatan na magdesisyon kung sinong baby ang pwedeng mabuhay? At kung sino yung dapat na isipin na lang ng mga kliyente mo na parang manok habang kinakain nila? Ito ng katapusan mo. Ako ang tatapos dito. Sisiguraduhin ko na may expose ka. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Mabuking ka lang. Malakas siyang tumawa. Pinilit niya ang sarili na magseryoso pero bigla na naman siyang natawa. Bumuntong hininga siya tapos ay lumapit sa akin. Kumusta na nga pala si Fern? Ang bait ko pa rin, no? Hinayaan ko pa rin siyang mabuhay kahit na tinatarantado niya ako. Hindi ka ba nagtataka kung paano nangyari yun? Kung paano sa love motel nakita ang katawan niya? Kung paano nagkaroon ng witness na nag-check-in siya roon? Kung bakit may umako sa krimen? Tahimik lang ako. Alam ko na ang sagot doon. May hinala na ako at ang pagngiti niya ang kumpirmasyon na kailangan ko. Pinitik niya ang daliri niya at tuwang-tuwa siya habang tinuturo-turo niya ako. Tama ka. Isa kaming malaking organisasyon. Yung mga tulad ko, nagkalat kami, Caroline. Yung iba sa amin nakaupo sa matataas na pwesto para maprotektahan ang mga transaksyon at negosyo ng tulad ng sa akin. Sabihin na natin na magkaroon ng himala. Na mapatay mo ko, masira mo itong klinik. Hindi pa rin lalabas sa TV at mga balita ang totoo. Pagtatakpan lang yan ng mga mas nakakataas sa akin at pagkatapos
wala na. Sakaling makaligtas ka tas nag-expose, tutugisin ka lang nila ulit. Wala kang mapupuntahan kung saan magiging safe ka. Sa kalagitnaan ng pagkukwento niya sa mga pwedeng mangyari sa akin, dahan-dahan kong hinugot ang kutsilyo na nakuha ko sa bahay ni Ayana. Inambahan ko siya. Kahit na nakailag siya, nadaplisan ko pa rin ang mukha niya. Nanlilisik ang matang hinawakan niya ang sugat sa kanyang pisngi. Nagulat na lang ako nang sa isang iglap, hawak na niya ako. Mariin niya akong sinakalat dahan-dahang tinaas sa ere. Pinadyak-padyak ko ang mga paa ko pero wala talaga akong panama sa kanya. Na-realize ko na wala talaga siyang plano na patayin ako nang inis siyang bumuntong hininga bago niya ako binalibag pababa. Ang sakit! Yung baby ko! Yung baby ko! Oy, baby mo, papunta na ba rito yung mapapangasawa mo? Malapit na ba siya? Alam mo, kahit na maabutan niya tayo rito, wala naman siyang magagawa para iligtas ang baby mo. Pero ako meron. Kaya kong iligtas yan. Kaya kong siguraduhin nakakapit pa yan. Hindi niya ako diniretso kung paano. Tinulungan niya lang akong makatayo at inalalayan habang namimilipit sa sakit. Inupo niya ako sa maliit na lamesa at isang beses pang tiningnan bago niya sinindihan ang kalan kung saan nakapatong ang malalaking kaldero. Oo, biglaan ang pagdadalang tao ko at hindi pa ako handang maging nanay pero hindi ko rin naman kaya kung mawawala sa akin ng basta-basta ang pinagbubuntis ko. Pakiramdam ko, maternal instinct ko ang nagtulak sa akin na manatiling nakaupo sa lamesa. Pinanood ko siyang haluin yung soup. Hinintay ko siyang matapos. Higupin mo. Ubusin mo, Iya. Mabilis lang ang epekto niyan. Mawawala rin ang pananakit ng tiyan mo. Magiging safe na ulit ang baby mo. Sige na, huwag mo na akong tignan lang. Ubusin mo na. Nanginginig ang kamay na dinampot ko ang kutsara. Nilapit ko yun sa bibig ko pero hindi ko magawang isubo. Binaba ko yun sa mangkok dahilan para mapawi ang ngiti sa labi niya. Anong kapalit nito? Anong kabayaran? Katahimikan ko? Caroline naman, hindi mo pa rin bagets. Kung katahimikan mo ang gusto namin, madali lang gawin yun. Kayang-kaya kitang patahimikin. So bakit hindi mo ginagawa? Bakit tinutulungan mo pa ako? Bakit buhay pa ako ngayon? Pwede namang pinatay mo na lang ako kanina. Pero hindi mo pa ginawa. Kung ako lang ang masusunod, ginawa ko na. Kating-kati na akong pakuluan ka at gawing lugaw. Pero walang iya. Ang lakas ng kapit mo. Protektado ka ng taas. Ni Lord? Ng Diyos namin. Nadala ka ng ganda mo. Kahit alam niyang problema lang ang dadalhin mo, di ka niya pinagagalaw. Tipo ka niya. Gusto niya na ikaw ang mapangasawa niya. Hindi yun basta-basta. Isa yung hanagob. Alam mo bang katumbas nun sa amin? Hari. Siya ang nakatataas. Swerte. Ang swerte-swerte talaga. Tumigil siya sa mga pinagsasasabi niya. Tumingin siya sa tunnel papunta sa secret kitchen. Gumuhit ang kakaibang kurba sa labi niya. Nang ma-realize ko na ang ibig sabihin noon ay nandito na si Lance, agad akong tumayo. Hinawakan niya ang balikat ko. Pinako niya ako sa upuan. Sumenya siya na manahimik lang ako at tumingin sa tunnel. Ling, nandito ka ba? Ling, nasaan ka? Bago tuluyang makapasok si Lance sa kusina, nag-shape-shift na ang matandang aswang. Natigilan si Lance nang makita niyang itim na itim at malaking asong form ni Hauran. Tumingin siya sa akin. Sumenya siya na kaya niyang harapin si Hauran pero alam kong hindi. Sinakmal ni Hauran ang braso niya. Winagwag niya yon hanggang sa parang papel niya yung napunit mula sa katawan ni Lance. Dahan-dahan at umaangil na lumapit si Hauran kay Lance habang hindi ito magkandamayaw sa sakit gawa ng nangyari sa braso niya. Pasikreto at maingat akong tumayo sa upuan. Kahit bagong kulo pa lang ang kawa ng soup, sinindihan ko pa rin yun ulit. Tinodo ko ang apoy kaya mabilis yung kumulo. Hauran! Tumingin siya sa akin. Buong lakas kong hinulog sa kalan ang kalderong may kumukulong sabaw. Inabot siya nun.
nalapnos ang balat niya. Gawa ng pinsala nang hina siya. Bumalik siya sa anyong tao niya. Binunot ni Lance ang handgun na baon niya sa tagiliran niya. Pinutok niya yon sa ulo ni Howran, paulit-ulit hanggang sa naubos na ang bala ng magasin. Dinudugo ka. Yung baby natin. Paano ang baby natin? Okay lang ba siya? Umiling ako. Tumango si Lance. Parang tanggap at alam na niya na hindi makakaligtas ang pinagbubuntis ko. Tinayo ko siya. Umakbay siya sa akin. Bago kami lumabas ng kusina, binalikan ko pa ng tingin ang wala ng buhay na si Howran. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito, na may ganitong kababalaghang nangyayari at gawa ng koneksyon nila. Hindi nakakatunog ang mga tao sa paligid, pati na rin ang media. Sakto paglabas namin ng angkong Howran Derma Clinic, dumating na rin ang mga patrol car ng mga pulis. May medic din na agad tumulong kay Lance. Gawa ng lagay namin, kinailangan muna kaming bigyan ng pangunang lunas bago nila makwestiyon. Ano na pong mangyayari ron? Nakita niyo naman yung ebidensya, di ba? Yung mga fecal fetuses. Naabisuan na ba yung mga reporter? May nagko-cover na ba nito? Alam na po ba ng mga tao? Sir. Pagugulungin po muna namin ang investigasyon para di makatunog at makapagtago ang mga sinasabi niyong aswang na nakatataas na kayang kontrolin to. Ba't ganyan ang tono mo? Bakit sa kabila ng nakita niyo sa klinik na yun, ayaw niyo pa rin maniwala na may aswang? Na may kung anong secret society ang mga aswang na yan dito sa bansa? Sir, gaya po ng kanina ko pa sinasabi, sensitive po yung nangyaring to. Pag nilabas to sa public, magkakagulo. Para sa kabutihan ng lahat ng paglilihim namin. Sa ngayon. Okay na, sir. Naiintindihan na po namin. Hindi na po namin pipilitin na yung gusto namin ang dapat na mangyari. Ano? Caroline, we can contact the media ourselves and tell them... Hindi natin gagawin yun. Mapapahamak lang tayo lalo. Bago umalis ang station chief ng kapulisan, may pinapirma siya sa aming NDA. Ayaw ni Lance na pumirma kaya kinailangan ko pa siyang pilitin. Bakit? Hindi ba ikaw yung kating-kati na isiwalat si Howran? Nabigyan ng ustisya yung ginawa nila kay Fern? Sa bibig na ni Howran galing, Lance. Malaking samahan ng mga aswang babanggain natin kapag siniwalat natin sila. Tingin mo ba hindi nila tayo babalikan? Hindi nila tayo papatayin? Gusto ko na lang kalimutan ng lahat ng nangyari dito. Gusto ko na lang magpakalayo-layo. Umalis na tayo. Isama natin si Fern. Lumipat tayo sa ibang bansa. Doon tayo magsimula ulit. Please. Kung yan ang gusto mo. Pero patapusin na muna natin ang investigasyon. Pagod akong umiti sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya saka ako umiling. Walang mangyayaring investigasyon. Hindi nila aalamin kung totoo bang mga sinabi ko. Yung ebidensyang nakita nila doon, sisirain lang nila yun. Itatago lang nila yun tas parang wala nang nangyari. Umalis na tayo. Kailangan nating iwan ang bansang to para sa kaligtasan natin. Pumayag din si Lance kalaunan. Binigay ni Lance ang kalahati ng yaman niya kay Fern. Hindi na talaga siya nakakita ulit. Bago pumunta si Fern sa bansang napili niyang pagtaguan, nagkasundo kaming tatlo na yun na rin ang huling beses na magkikita pa kami. Para sa kaligtasan namin, kailangan naming putulin ang koneksyon namin sa isa't isa. Sandali, mag-CR lang ako. Gusto mo sumama o dito ka lang? Hintayin na lang kita dito. Sakto pag alis ni Lance, in-announce na pwede na kaming mag-board. Tumayo ako at taranta ko siyang inabangan. Hindi ko na masyadong inintindi ang paligid ko kaya paulit-ulit na lang akong humingi ng tawad sa lalaking nakabangga ko. Para sa pananahimik mo, hahayaan ka na namin. Pero sa oras na may gawin kang ikakapahamak namin, babalikan namin kayo. Kayong mag-asawa, pati na rin ang kaibigan mo. Nag-angat siya ng tingin sa akin dahilan para magtama ang mga mata namin. Ngumiti ang estranghero. Isang ngiti na alam kong hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi tulad ni Howran, ramdam ko na parang mas domineering ang vibe ng lalaking yun. Isang indikasyon na hindi siya basta-basta. Malamang nabibilang siya sa mataas na uri ng aswang. Pinulot niya ang nahulog na passport saka lumakad na parang walang nangyari.
Nang makabawi ako mula sa gulat ko dahil sa sinabi ng estranghero, nasa harapan ko na rin si Lance. Nakangiti ang labi niya, pero ang mata niya ay punong-puno ng pagtataka. Sino yun? Wala. Nagtanong lang kung saan ko nabili tong kape. Tara na. Ramdam kong hindi naniwala si Lance sa sinabi ko. Hinabol niya ng tingin yung lalaki pero hindi na rin siya nagpumilit na alamin kung sino ba yon. Pag take off ng eroplano, napadasal na lang ako na sana nga yun na ang huling beses na magkukrus ang landas ko at ang mga nilalang na katulad ni Hauran. Nasa kalagitnaan na kami ng flight namin papuntang Europe nang maalimpungatan ako. Naabutan ko si Lance na gising pa. Halatang may bumabagabag sa kanya. May sleeping pill ako dito. Gusto mo bang uminom? Yung lalaki kanina. Katulad siya nila, diba? Alam nila kung saan tayo pupunta. Mahanap pa rin ba nila tayo? Yata, pero sabi rin niya, hindi na nila tayo guguluhin eh. Yun daw ang kapalit ng pananahimik natin. Totoo kaya? Hindi ko alam. Pero sana talaga. Ilang taon na rin simula nang umalis kami ng Pilipinas, Miss Anne. Mula noon, iba't ibang bansa na ang nilipatan namin. Ilang pangalan na rin ang ginamit naming mag-asawa. Hindi kami sigurado ni Lance kung pinabantayan pa rin nila kami. Sana hindi na. Sana nailigaw na namin sila sa pamamagitan ng pagiging NPA namin on no permanent address at no permanent identity. Minsan napapaisip kami ni Lance, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami ng bagay-bagay dyan na kailangang i-expose. Magkakaroon kaya ng pagkakataon na ang mga samahan naman ng mga nakakataas na aswang ang ma-expose o mamamatay na lang kaming mag-asawa na hindi yon nangyayari. Kasi gaya ng ginawa nila sa Binondo, tatakpan nila ang sikreto nila. Hanggang ngayon nabubuhay pa rin kaming dalawa sa takot. Siguro ganon din si Fern pero wala. Kailangan naming magpatuloy kasi karapatan namin yon. Bagay na sapilitang nakuha sa amin. Dahil na rin sa nangyari at sa takot na baka bigla silang hindi tumupad sa pinangako nila. Nagdesisyon kaming mag-asawa na wag nang mag-anak. Naging mahirap po para sa amin ang desisyon na yon pero na-realize namin na mas lalo kaming hindi mapapanatag kung magkakaroon pa kami ng panibagong buhay na kailangan naming protektahan. Wala po akong solid na ebidensya na susuporta sa kwentong ito pero umaasa ako na may iilan pa ring maniniwala. Nabubuksan nila ang mga mata nila na magiging mapagmatsyag sila. Pero sana hindi sila matulad sa amin. Kasi kung kami sinuwerte, baka sila hindi. Alam ko na sa pagsulat kong ito may chance na baka makarating sa kanila ang kwento kong ito. Pero bahala na. Gusto kasi naming mag-asawa na maisiwalat na ang pangyayaring ito nang mawala na ang bigat ng katotohanan na ito sa dibdib namin. Muli, bumabati po ako ng magandang araw para sa mga kababayan ko sa Pilipinas. Ako po si Caroline at dito na nagtatapos ang liham kababalaghan ko. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.